maganap ang lahat ng mga bagay. May time limit ba? Wala. Hindi pwedeng mawala yung kautusan at ang mga propeta. Hindi isang konset. Hindi isang tuldok. Hindi pwedeng mawala. Wala pa yung langit at ang lupa. Oo, kaya pwede pa yung langit lupa, mawala. Pero may isang konset, isang tuldok. Hindi pwedeng mawala. Ibig sabihin, kailangan lang ganapin pati yung kautusan eh. Sabi kasi mga tao, sinisira mo. Hindi, ito yun. Kaya lang, panibag mong pag-ipagkat. Hindi kagaya ng ginagawa ninyo na una. Kundi, pero ito ay particular na para sa Israel at isang bahay ni Huda. Ang isip, kasama tayo. Hindi ko mag-plano yun, ha? Hindi ba tayo kasama? Pero may mga ngaral na ba nagawa? Mayroon, inutusan ng ating Panginoon, ang kanyang mga alagad. Sa Kapitulo 6 ng sulat ng Mateo. Timo, nagtangangin niya ang mga 12 apostol. Ito, kaya sabi ko sa inyo kanina, Brother Sherwin, ay lahat ba ng utos ng Panginoon Kristo ay dapat lahat ay gawin, tuparin, ha? Tignan natin ha, kung maka-clear nyo sila, kaya sabi sa inyo, yung pagbasa ng Biblia, hindi yung mga nabasa mo, uy, ako yun! Eh, parang si Felix Panalo, ibong mandaragin siya raw yun, yung sugong head, samantala si Haile Cairo yun. Pagkatapos, eto, gumawa ng napakalaking samahan na talagang mahirap tibagin sa buhay nito, di ba? Okay. Pakinggan nyo. Ang 12 ito sinugod, inutusan. Neto, at sila'y pinagbilinan, ito may bili, na sinasabi, huwag kayong magsitungo sa alinmang daan ng mga hentil, at huwag kayong magsipasok sa alinmang bayan ng mga taga-Samaria, kundi bagko, magsiparon kayo sa mga tupang nawaglit sa bayan ng Israel, at samantalang kayo na naglalakad, magsipangaral kayo na magsipagsabi ang kaharian ng langit, malapit na, magpagaling kayo ng mga may sakit, magpakamong kayo ng mga patay, magsipaglinis kayo ng mga may ketong, palabas kayo ng mga demonyo, tinanggapin yung walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad, at huwag kayong magsipagbaho ng ginto, kahit pilak, kahit tanso, sa inyong mga supot, kahit supot ng pagkain, sa paglalakad, kahit dalawang tulika, kahit mga payapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang. Okay, nakita ninyo? Ano sabi ron? Anong pinagbilin? Pinagbilin yun. Nakikit. Ito sa ating dalawa. Huwag kayong pupunta sa lupain ng mga hintil. Eh, nasa ba tayong kalupaan? Hintil lang. Amerika, hintil din yan. Labas sa bansang Israel ay hintil. Tanging ang bansang Israel lamang di ba tanging ang bansang Israel lamang yung tinutukoy dito. Hindi po sa kabilang ang iba't ibang mga. Hawawa naman pala tayo. Ha? Hawawa tayo, hindi ko na tayo kasama. Kaya lang na siya ng anak. Ha? At pinagpilinan mo sila, okay, magdadala ng supot ng pagkain. Bakit? Bakit siya? Kaya tayo bakit kaya hindi na sila pinagdadala? Pero kung may lagi po, bibigyan na lang. Hindi sa mga area, ang vicinity nila, Israel lang, maliit yun. Kung parang sa ating dalawang yun, nagsubo pa nga ng 7 buwan, di ba? 7 buwan. Pero talagang, habi nila yung mga bupang nawagit sa kampahayan ng Israel. Hindi tayo kasama. Utos yun ang Panginoon sa Kristo. Pagkatapos sasabihin mo. Ito, tinanggap namin walang bayad. Kaya dapat ipamigay namin walang bayad. Eh, sino may tinutukoy na yun? Sino may mga inutusan na yun? Di huwag kayo magdadala ng sumot ng sarapin ng pagkain. Sino may mga inutusan na yun? Sige nga, papuntahin mo kasi ng Siyempre, kung yung walang dalang pagkain, ano nangyayari dyan? Papuntahin mo sa Makati yan, sa Biyernes, na wala kayong ibigay na pangkain yan. Ha? Nakukuha niya yung ibig sabihin na hindi lahat ng pagkasabi. Hintayin natin ang Panginoon eh. Kaya naalala ko tuloy yung aming usapan din sa mga putuwasig eh. Kasi dahil hindi nga nila nare-resist yung bagay na yun, ultimo yung pagbubugas ng paano mga apostol na hiniubos ng Panginoon sa kanyang mga alagad, ina-adapt. Wala naman eh, ginawa lang nila Catholic yun.
Diba, katagal tayo naging biktima ng kapatid ng Bulapak. Nung hindi pa tayo masyadong napapag-resist. Oo, nandito kami sa harap. Ito, malapit na, Wali Santo. Wali Santo. Magulat, pag hindi nyo ginawa, wala kayong bahagi sa kanilang langit. Aba, nung araw na bata, wala kang bahagi, sabi kay Pedro. Aba, nung research ko, ano yung bahagi? Sinasabi, doon siya gawa, pakitulo, 1, 17, patuloy. Ang sabi ron, tinanggap ng taong ito ang kanyang bahagi sa ministeryo. Ano, hindi pa rin pala ng langit yun. Kung yung ministeryo, yung iyong tungkulin. Hindi yung bahagi sa kanilang langit. Akala ko nung pag ito nahubos na pa, hindi ako nang paghukasan, wala akong bahagi sa kanilang, kawawa naman ako. Kasi yun ang mga tinuturo ng mga kulang sa pagtayak nung kung ano yun talaga, nung tinutukoy, mga, sabi ko sa iba, hindi yun ba na nabasa ko? Tama, ito, ganito. Hindi nga masunod na ito eh. Kailangan, linawin mo mabuti yan. Aalamin mo mabuti. Baka mamaya, isa ka na doon sa bulag, na inakay ng kapwa bulag, ano mangyayari? Kapwa mahuhulog sa bangin. Yan? Sabi na pa sa Christian eh. Kung sinabi nga yan, sir, sabi niya, hindi mawala ni isang kubig, ni isang tundok, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Kailan maganap yun? Eto, Jeremy Santo, darating na naman. 2,000 na tayo ngayon. Nangaririnig ko pa mula pa noong mga early 60s, 70s, mga narinig ko yan. Pagdating ng Jeremy Santo, alas 3 ng hapon, malalagot ka ng hininga sa sinakulog. Diba? Sinakulog. Meron kong nagpapagano. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginaganap, ang kanilang ginagawa. Aba, talagang hindi nga nila alam. Talagang hindi nga nila alam. Hindi sila nakakapit sa katotohanan. Sapagkat nananatili sila taon-taon, ipinapako ang Kristo at namamatay taon-taon. Ang sabi ng Panginoon sa Kristo, naganap na. Ano yung naganap na? Yung katuparan ng kanyang misyon sa kanyang pagkakatawang tao. Diba? Yung kanyang pagkakatawang tao, to-reconcile, ibalik ang yung ama sa anak para ito ay magkaroon muli ng magandang relasyon. Tatawagin ka muli anak. Diba? Pero matawag ko rin, kasi napunto na yun eh. Hindi ko na kayo mga anak. Sabi nga, diba? Kayo hindi ka na mga anak, kayo mga tampalasan. Pero hindi na rin. Anong ginawa? Yung Kristo yun na nagkatawang tao, nagbigay halimbawa siya. Kaya sabi ng ating, sabi ng mga alaga, sa chapter 16, itong Matthew, pakinggan ninyo yung argumento ng mga tao sa kanang mga apostol. Chapter 16, verse 13, tuloy. Sabi niya ganito, nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Caesarea ni Filipo, ay tinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Sabi sa kanyang mga alagad, ano ba sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Ibig sabihin, siya rin yun. Yung Kristo rin, yung sasalita. Aba, pagsagot ng kanyang mga alagad, sabi niya, kaya sabi nila ganito. At kanilang sinabi, anong ilan? Si Juan Bautista. Ang ilan naman, si Elia. At ang iba, si Jeremiah. O isa sa mga propeta. Pare-pareho ba ng pagkakilala ng mga kapatid ng Mark? Sabi ng iba, si Juan Bautista, si Elias, si Jeremiah. O basta isa sa mga propeta. Pare-pareho ba yun? Kapatid ni Jeremiah na ang pagkakilala kung saan ang tao o sino? Hindi. Bakit tayo magtataka ngayon? Ang sabi nung kay Manalo, tao na pang yan, hindi yun. Ang sabi ng Israelo, Diyos din yan! At iba pa yung ama. Dalawa sila. Sabi naman nung kay Maranata, anak lang ng Diyos yan! Hindi rin yan yung ama. Nakukuha niyo? Hindi pa na nakapagtataka kapatid sa Kristi. Na noong pa man, hindi ba sinanganganak yung mga tao yan, mga ninuno natin, o kung sino mga pamilya natin dito sa Pilipinas,
Sino pa man, nagtatalo-talo na kung sino yung question yun. Hindi malaman.